Luistro. Uy, JP, puro ka naman Luistro. Teka lang, mga kababayan. Siyempre tayo, against tayo kay Sara Duterte. Against tayo, mga kababayan, sa mali. Di ba? Ngayon, pilit po na pinapatanggal. Na, sabi ko na nung nakaraan sa inyo, opinion ko, na nakikita natin na pinapropaganda. Dinedemolition job. Etong si Congresswoman Jinky Luistro. Kasi ayaw nila na makapasok ito. Dahil kapag nakapasok, mga kababayan, ang mangyayari dito kay Congresswoman Luistro ay maaalis bilang prosecutor. Ito naman ang problema ninyo, mga kababayan. Nakalimutan nyo ba, Harry Roque, na pwedeng kumuha ng private counsel? Diba? So, ganito lang yan. Kunwari, natanggal si Luistro. Hindi nakapasok. Mukhang hindi nyo rin nakikita to, Harry Roque, ha? Okay, hindi nakapasok, siniraan nyo, maraming naniwala. Oh. Tapos, mga kababayan, hindi nakapasok sa 20th Congress. Tingin nyo ba, si Congresswoman Luistro, hindi pwedeng maging counsel? Di ba? May joint ano yan, mga kababayan. Yung prosecutor coming from the House at yung private counsel. So, nakalimutan nyo ata yun. Pero huwag tayong tumutok dyan, mga ka-GP Natex. Tumutok tayo sa gawain pala ng kanyang kalaban na dati ding congressman at 3 term nga daw, sabi ito ni Harry Roque. Na alam naman natin, mga kababayan, mukhang sabi nga ng iba, yung style nito ay nanggaling sa Duterte. Bakit? Yung tanim ebidensya, gawa-gawang kwento. Pero hindi ako nagsabi nun, mga kababayan, nagtataka lang tayo dahil mayroong mga kaso, fabricated rape case, dahil yung kalaban, yung asawa ni Castro ay tatakbong congressman noon. Ngayon, may matindi pala, mga kababayan, ang isa pang ano nito, parang legacy. Ibang klaseng legacy. Ang iniwan nito kasi tumatak daw. Oh, nakita lang natin to sa page ni Luistro, mga kababayan. Ang teka. Tama ba ako? Hold on a sec. Aha. Uy, Harry Roque, ba't ikaw yung nakikita ko dito? O, ito, mga kababayan. Ang sabi rito, nung ano pa to ha, balita pa to nung May 10, 2018. Sabi dito, just in. Deputy Speaker Kong Raneo Abu, sinampahan ng kaso sa COMELEC dahil sa pakikialam sa barangay election. Uy, bawal yun ah. Sinampahan ngayon ng mga barangay officials ng Batangas ng kasong paglabag sa Omnibus Election Code sa punong tanggapan ng COMELEC Commission on Election si House Deputy Speaker Raneo Abu ng Batangas 2nd District. Naku po, panahon to ni Digong ah. Mga kababayan, 2018, yan yung paparating na yung botohan ng 2019. Okay? So, ang paghahain ng kaso ay pinangunahan ni na Barangay Chairman Norberto Abanilla ng Barangay Tayuman, Lobo, Batangas at Nicanor Conti ng Barangay Alalum sa San Pascual, Batangas. Kasong vote buying at paggamit ng public funds ang inihaing kaso ng mga barangay official laban kay Abu. Bakit kaya? Mga kababayan, nagugat ang kaso ng padalhan ng liham ni Abu ang kanyang mga pork barrel funds scholar. Uy, yung pork barrel, mga kababayan. Di ba wala nang pork barrel ngayon? Ano nang meron? Ha? Sabi dito, sa ilalim ng Raneo E. Abu Youth and Scholars Association, kung saan sa liham na may petsang Mayo 4, 2018, gamit ang official seal ng House of Representatives, patay, na may lagda ng kongresista, lantaran nitong inendorso para iboto para sa barangay election ang kanyang mga kandidatong barangay. Bawal po yun. Mga kababayan, ng isang
high-ranking official, yung mga congressman ay makialam po sila sa local. Okay? Ayon pa dito, sa mga nagrereklamong mga barangay officials, kaakibat ng lihim na pinadala sa mga scholars ang report na that the scholars who will not vote for the congressman candidates will be removed from the program. Paktay. Anong tawag dito mga kababayan? Parang ano to Parang, are you related to the shotgun wedding? Di ba? Parang ano to mga kababayan Oh, pakasalan mo ako. Kung hindi mo ako pakakasalan, babariling kita. Di ba? Oh, yung scholars mo, under po ng Raneo Abo Youth and Scholarship Association. Sabi niya, kung hindi daw po siya iboboto ng kanyang mga scholars, ay aalisin nila ito sa program. Ano yon? Nananakot? Style, mga kababayan, ng mga politiko. Diba, Ma'am Brenda Barton? Style po yan ng politiko. Yung mga tao na yan, mga kababayan, na kapag kayo ay ginigipit para iboto, sigurado, mas malala ang gagawin yan. Diba? Thank you so much, Tita Alex, sa pag-share ng blessing. Oh, hindi ka na nagwawala, Sabi pa rito, mga kababayan, in their complaints, they argued that since the source of the scholarship award is Congressman Abu's pork barrel, he is essentially conducting a campaign or partisan politically or political activity using public funds. Sa ilalim ng Section 261 of the Omnibus Election Code, any person who uses under any guise whatsoever, directly or indirectly, public funds for any election campaign or for any partisan political activity shall be guilty of an election offense offense. Section 261 of the same code likewise penalizes any person who gives, offers, or promises money or anything of value in order to induce anyone or the public in general to vote for or against any candidate or withhold his vote in the election is guilty of vote buying. Ang tanong, what really happened dito sa kaso na to, mga kababayan? Bakit hindi nakasuhan? Kasi ito, ang kaso po nito, meron itong kaakibat. Ano yung kaakibat, GP? Kapag napatunayan na guilty si Abu, ay may perpetual disqualification from holding any public office ito. Pero bakit nakakatakbo? Tanong, mga kababayan. Tanong lang kasi wala akong nakuhang fact dito kung paano na-dismiss ang kaso. Hindi kaya baga ay tinulungan ng kapartido? Hindi kaya bagay tinulungan ng kaalyado? 'Di ba kung sa tingin natin tinuruan ng style digong? Kasi sabi ng iba tinuruan daw baka style digong, tanim ebidensya. Baka dito style digong si kumpare. Hello kumpare, kamusta ka na? Puro shotgun shotgun na wedding parang ganon, shotgun style. 'Di ba? Kumpare. Ayusin na natin 'to. Yung iba pa nga sabi yung mga abogado daw, mga Duterte, sila Sara, ganyan lang din daw Nakiusap lang kasi kumpare. 'Di ba? Para kunwari abogado. Sabi ni Ulysses Sena, walang pork barrel, Boss GP, pero merong double barrel sa mga taong kawatan ng pera ng bayan. Tama. Di ba? Ang problema, mga kababayan, yung ibang kakilala natin, di ba? Yung pa nga yung matatapang Sabi ni Luis de la Cruz, gustong gawing ni source of income ni Ipe ang Senado. Uy, humabol ka ba, sir? Pero ito, mga kababayan, 'di ba? Sa atin hindi natin nakuha
sa totoo lang, hindi ko po nakita kung ano ang nangyari sa kaso na ito. Sa makatuwid, hanggang opinion lang tayo. Pero, mga kababayan, ito ay reported ng DZRH. Di ba? So, malamang sa malamang, mga kababayan, may katotohanan. Pero hindi ko po sinasabing totoo kasi wala naman itong ano eh. Nandun tayo sa batas. Titingnan natin yung presumption of innocence until proven guilty. Pero mga ka-GP Natics, kapag ang isang politiko gawain na harasin, di ba? At pagbantaan na kapag hindi mo ko binoto, tatanggalin ko ang scholar mo. Maliwanag yan. Yan ay paglabag sa ating saligang batas. Yan ay hindi magandang gawain. At sigurado, ang taong gagawa niyan, hindi rin po maganda ang gagawin sa Kongreso. Di ba? Or anumang posisyon. Di ba? Bakit mo kailangan takutin yung mga tao na yon? Gusto mo makaupo? Why don't you give them a chance to choose, mga kababayan, who they really want? Diba? Kung sino yung gusto nila, pabayaan mo sila. Kung hindi sila satisfied sa'yo, then so be it. Diba? Huwag yung kailangan may shotgun, kailangan may pananakot. Anak ng tinapa. Oh. Tama po, Sir Nelson Tolin. Blackmail ang tawag dyan. Harassment. Oh. Sabi ni Josie Santos, malakas magsugal sa kasino si Ipe. Sabi nga po kanina, di ba? Oh. Sabi ni Ma'am Leticia, Tinggala, hindi rin mananalo si Ipe kasi alam na ng mga botante who is Ipe talaga. Tama po. Mga kababayan, sabi ni Tinggala, ano kaya kung si Salvador ang nasa kay PBBM? Ano kaya mananalo ito? Sagot. Mga kababayan, alam nyo, kung si Philip Salvador na kay PBBM, simple lang sasabihin ko dyan eh, ayaw ko po ng tanga. Simple lang isasabihin ko dyan, ayaw ko na po madagdagan ang Robin Padilla. Siyempre, hindi natin iboboto yan. Diba? Bakit mo naman iboboto? Kaya nga sabi ni PBBM, yung pinili niya ay talagang alam na yung trabaho. Kaya hindi po pwedeng mangyari na si Ipe Salvador mapupunta sa slate ni PBBM kasi yung mga nasa slate ni PBBM may alam na, may utak. O GP, parang sinabi mo walang utak sa kabila. Ay, bahala na po kayo doon kung sinong tamaan. Diba? Oh. Kung tinamaan sila na wala silang utak, edi sila na yon. Sabi ni Nelson Tolin, hindi rin yan mananalo. Hindi naman mananalo yan kahit tumambling pa siya. Sabi ni Tita Alex, di ba? Anak ng patingting, wala yan si Ipe. Magiging dekorasyon rin yan, gaya ni Robin. Kaya nga eh. Dalang-dala na tayo kay Robin Padilla. Guys, sa mga nagagalit sa akin, kasi meron nagsasabi dyan, bakit ayaw mo ng 12-0? Siguro pagkakataon ko to para sabihin sa inyo yung dahilan ko. Alam ko lahat kayo may tiwala ay PBBM, mga kababayan. Pero alam po nyo, ang alyansa, okay, sabihin natin, ang alyansa, coalition, kung ano man ang tawag nyo dyan, hindi lahat yan. Dahil nakikiisa siya doon sa alyansa. Hindi lahat yan dahil siya po ay pareho ng motive ng alyansa or ng coalition. Meron dyan mga tao na nakikisama lang sa alyansa or coalition, it is because he wanted or she wanted to win. 'Di ba? He wanted to secure, mga kababayan, kasi winnable. Gets nyo? Winnable kasi. Kaya gusto nilang sumali. Now, tandaan po ninyo, yung 2022 election, eto na lang, huwag na tayong lumayo. Uniteam. Naging itim. My God. Diba? I hate that. Pinagbigyan natin si Robin Padilla. Pinagbigyan natin yung ibang mga kandidato. Nanalo. Mga kababayan,
Di ba? Nung panahon na yon, ikinakampanya rin ni PBBM, itinataas din yung kamay. Hindi ko po sa sinasabi na weak, BOBO ang Pangulo. Ang gusto ko pong sabihin dito, hindi lahat nakikita ng Pangulo. So tayo, bilang isang Pilipino, dapat alam natin kung ano ang motive nung kandidato, bakit sumama sila. 'Di ba? Hindi lahat 'yan kay PBBM, ang iba diyan manggalang. Oh, may mga mangga diyan. Kayo ang nakakaalam kung sino yung mga mangga diyan, manggagamit. 'Di ba? Alam nyo kung sino yung mga tunay na kakampi. Madala na tayo sa pagpili at pagboto ng straight. Noon, in-straight natin. Ayun, straight, napakarami nakapasok DDS. Sabi ni Abelia Delpin, hello GP, hindi naman nanalo yan, marami na sila. Alin? Sabi ni Abelia Delpin, ayoko rin ng 2-0. Sabi ni Ederlyn Malabanan, true. Diba? Pero, I really respect your decision. Mga kababayan, kahit ano pa yung decision nyo, kung mag 12-0 kayo, okay lang yun din yan sa akin. 'Di ba? Pero ako, sana, you respect my decision as well. Kasi ako, hindi po ako mag 2-12-0. Malamang sa malamang, dalawa agad ang tatanggalin ko dyan. Yung iba, pinag-iisipan ko pa. Pero yung isa, tanggal na. Yung isa, tanggal na. Diba? Yung isa mata pobre, yung isa mapagkunwari. Hala kayo kung sino yon, di ba? Parang kinakampihan pa yung kabila kaysa yung ano Oh. Ay! Alisin na natin to. Bawal dito ang mapagmura Sorry. Hi user in this channel. Mapagmura ka, ay na, di makutsultan na. Sorry. Pinapakyo ako. Pinipi-ay pa ako. Oy, hindi ka na makaka-message, akala mo? Di ba? Si Netbegs, ako din hindi 12-0. Nelson Tolin, Amy. Arlene Villamor, di nga pumirma ang Revilla at Villar sa impeachment. Kapal. Sabihin ko po sa inyo, ang Revilla, ang alam ko anak ni Bong Revilla, ninang si Sarah. Di ba? At yan, mag-ano yan, sila Robin, si Jinggoy, tropa yan, ni Bong Revilla. Lahat po na magmumura dito, tatanggalin automatic, Kaya din yan sa mga moderator natin, basta nakita nyo, nag-PI, nag-PAQ, hindi po maganda yon. Kaya alisin nyo na, meron po kayong basbas. Si Ma'am Ever Hernandez din, no to 12-0. Si Ma'am Ederlyn, magandang tanghali, watching from Anchorage, Alaska. Okay? So medyo nakalimutan ko na wala ako dun sa nagmumura. Nasa na ba tayo? Ay, JP, nasa na ba tayo? Ay, ayun, mga kababayan, doon sa kalaban ni Congresswoman Luistro sa Batangas, siyempre, wag natin ang mga taga-Batangas nyo, wag nyo iboboto ang bumibili daw ng doon po kayo sa hindi nananakot at baka mamaya po ay kayo ay tutukan ng balisong para lang iboto. Ay. Di ba? Wag pong wala pong ganoon. Kapag ganyan ang ginawa sa inyo ay kayo po ay mag-isip-isip. Dahil baka mamaya ang mga taong ito ay kayo lang ay pinaglalaroan. Ay, sa mga nagtatanong dyan, Ilocano po ako, pero I was born in Batangas. Kaya medyo ay pagkaloko-loko rin ako sa ganyan, Sabi ni Angelo Adelina, 10 plus, Heidi Mendoza. Ayun. Ang Duterte mo sa'yo na lang, basta PBBM lang ang para sa Pilipinas mula pa noon, yan ang amo mo sa'yo na lang, litsunin mo, PDP, padapa. Joy Andres, Villar, Revilla, Lapid, Amy, Cayetano, reject sa akin. Okay ako kay Cayetano. Hindi siya si Peter, siya si Pia. Si Pia Cayetano, mga kababayan, I was there
noong mga panahon na talagang binabanatan niya si Robin Padilla, ayaw niya ng bobo. Hindi, si Pia, she's doing her job. Nakikita ko. At saka magaling na abogado. 'Di ba? Sana nga may magpadala naman sa akin ng mga ano dyan, ng mga report para naman ma-promote natin yung mga ano dyan. Kayo naman, no? Nas di Vlog, Ilocano din ako, idol. Oy, naimbag nga aldaw kada kayo amin apo dita, Bagong alyansa PBBM Team Benhur Abalo. Syempre naman, sir. Yes, Tita Alex, I will vote for Pia Cayetano. Pero kung si Alan Peter yan, hindi. Shoutout daw kaya Odi Dalo, watching from Qatar. Selected po ang iboboto. Cheers. Thank you. Matagal ko na din na di binoboto si Bong Revilla. Duterte supporter din siya. Mga anak at asawa. Kaya nga no? Pero si Bong Revilla kasi nandun din siya sa Lakas CMD under Martin Romualdez. Kaya sabi ko nga, ito mga ano, hindi ko maintindihan. Di ba? Sabi ni Senyora Zemina, lahat ng padapa, wala akong iboboto. Lahat ng kakampi sa mali, tanggalin para tumahimik ang bansa. True. Okay,